Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Seguridad sa 7 araw na 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting, mahigpit na babantayan ng National Capital Region Police Office. Higit 3 trilyong pisong 2018 proposed national budget sinimula ng talakayin sa Kamara. Pag-aalis sa 8 bilyong pisong pondo para sa libreng matrikula sa mga state colleges and universities, idinepensa ng Budget Department. Bureau of Customs Commissioner Nicanor Feldon pinagbibitiw ng mga kongresista dahil sa umano'y nakalusot na mahigit 600 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga mula China. Grupo ng mga manggagawa at mga negosyante hindi kumbinsido sa kabuuan ng tax reform package ng pamahalaan. Mahigit 200 soloists bumida sa Discovery On-Ground Audition sa Maynila. Una sa ating mga balita, mahigpit na babantayan ng National Capital Region Police Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang seguridad sa loob at paligid ng pagdarausan ng 50th Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers Meeting. Ito ang balita ni Rosa Licos. 1,700 delegado ang inaasahang darating sa bansa para sa 7 araw na 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting na magsisimula bukas. Kasama rito ang 27 foreign ministers ng mga bansang kabilang sa ASEAN at dialogue partners nito. Ayon kay NCRPO Police Director Oscar Albayalde, nasa 13,000 uniform personnel at higit 1,000 tauhan ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang idineploy sa Parañaque, Pasay at Makati City. Ito ay upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lugar habang isinasagawa ang international event. The preparations have been made since last year. I think with all our efforts, we are very much ready to secure the leaders, yung mga ministers coming here. Wala namang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ang pulisya sa ASEAN. Subalit nakabantay ang PNP intelligence operative sa ilang miyembro umano ng Alex Boncayao Brigade na nagbalik Islam. Avoiding here is any incident, even outside the venue, like what happened before doon sa Quiapo. That's why we have this target hardening measures that we conduct all over Metro Manila. Inaasahang makibahagi si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Nakatakda rin itong harapin ang mga ASEAN Foreign Ministers na magka-courtesy call sa araw ng Sabado. Samantala, dahil sa kinakaharap na suliranin ng Pilipinas sa Marawi City, posibleng maging maigting na usapin din sa Foreign Ministers Meeting ang mga hakbang kontra terorismo at transnational crimes. Definitely, counterterrorism and countering violent extremism is high on the agenda of ASEAN. And we expect the ministers to have a fairly extensive discussion on the topic. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Posible umanong ma-dismiss ang kaso sa pagkakakumpiska ng Bureau of Customs sa mahigit 600 kilo na shabu dahil sa hindi nakipag-ugnayan ng maayos ang ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ang balita ni Grace Casin. Nadiskubre sa pagdinig sa Kamara na hindi sinunod ng mga opisyal ng BOC ang batas sa pagkukumpiska ng mahigit 600 kilo ng shabu na nakalusot sa ahensya mula sa China. Ayon kay PDEA Regional Director Wilkins Villanueva, pagdating nila sa warehouse sa Valenzuela kung saan na-recover ang mga iligal na droga, nakabukas na ang mga container at nakakalat na ang mga shabu sa sahig. Ilang beses umanong kinausap ni Villanueva si BOC Commissioner Nicanor Feldon para ipaubaya sa kanila ang pagproseso sa mga ebidensya, subalit hindi umano siya pinakinggan. Ang lahat na ng tao nagawak Lahat na ng tao nag-selfie na dun sa drugs Pag anti-drug operation, makinig kayo sa PDEA. Yun. Ang problema, nagmamagaling-magalingan tayo dito. Wala naman pala tayong alam. It already took them several hours to figure out how to address the controlled delivery. And I am given an information that this suspect is now suspicious of the presence of operatives in the area. Natuklasan din na hindi search warrant ang hawak ng BOC na magsagawa ito ng 2 surveillance sa nasabing lugar, kundi letter of authority lamang ng BOC.
Dahil sa mga kapalpakan, nangangamba ang mga kongresista na walang suspect na makakasuhan sa insidente at mawawalang saysay ang kaso. So yung 6.5 billion ngayon, hindi natin ngayon masampahan kung sino man dapat nating sampahan na tao kapag nagdepensa yung kabila, kahit na may demanda tayo, sapagkat illegal ang pagkakasearch ninyo, kahit sinong hukom sasabihin niya, this is inadmissible in evidence. Dahil sa nakitang kapabayaan, nanawagan ng mga kongresista kay Faeldon na magbitiw na sa pwesto. Dapat nga mag-resign na kayo to avoid further embarrassment to our President. Well, I support the call for resignation. Sagot ni Faeldon, So let the President fire me. bukas sa pagpapatuloy ng pagdinig, nakatakdang humarap si Bureau of Customs Risk Management Office Chief Larry Hilario ang umano'y sinasabing tumulong sa consignee para makalabas ang kargamento sa Bureau of Customs na hindi na dadaan pa sa verification at inspection. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang pagpupulong sa Malacanang ngayong hapon si Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Kasama rin dito sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Finance Secretary Carlos Sonny Dominguez at Bureau of Internal Revenue Chief Cesar Dulay. Batay pa sa isang Malacanang official, may separate or private meeting ang Pangulo kina Senate President Aquilino Kiko Pimentel III, House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pang mambabatas. Pinadalahan na ng sabina ng Department of Justice o DOJ ang hinihinalang big-time drug lord na si Peter Lim alias Jaguar at pinadadalo sa pagdinig sa August 14. Naharap ang negosyante sa kasong illegal drug trading matapos sampahan ng kaukulang reklamo ng PNP CIDG Major Crimes Investigation Unit. Isa si Lim sa umano'y malalaking drug lord na tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs ng pamahalaan. Dawit din sa reklamo ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, high-profile inmate na si Peter Ko at 5 iba pa. Naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ sa mga respondent at pinababantayan ang posibleng paglabas nila ng bansa. Nananawagan ang isang senador na imbestigahan na ng Senado ang posibleng irregularidad sa naging operasyon ng mga polis sa grupo ni Osamis Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Nakakabahala talaga itong testimonya di umano ng survivor at kaya nananawagan ako sa mga kapwa ko senador na siguruhin namin na magkakaroon ng isang tapat at independenteng investigasyon. Nais ni Senator Risa Ontiveros na magsagawa ng investigasyon ng Senado sa kaso ng madugong engkwentro sa pagitan ng Philippine National Police at grupo ni Osamis Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Suportado naman ni Minority Leader Senator Franklin Drilon ang anumang resolusyon upang imbestigahan ang insidente. Dahil maging siya ay dudaan niya sa naging operasyon ng mga pulis. The rules of court, as a rule, search warrant should be served during daytime, and if it's served in the evening, it must be so specified. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, mas mabuting ipaubaya na lamang ang pagsisiyasat sa mga otoridad. Iba-ibang version, we don't know what to believe. Oo. So, tapos sila rin naman mag-i-investigate niyan, hindi tayo. Samantala, wala pang nakikitang dahilan si Senator Panfilo Lacson upang manghimasok sila sa issue. Kung merong affidavit yung witness, edi pwede siguro. Mahirap kasi yung kada police operation at may namamatay, tatawag tayo ng hearing. Imagine na lang kung anong itsura ng Senado. Ang komite ni Senator Lacson ang posibleng mamuno sa investigasyon sa kaso ng pagkakapatay kay Mayor Parohinog. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi sang-ayon si dating Pangulong Benigno Aquino III na buwagin ang Commission on Human Rights. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nanindigan si dating Pangulong Benigno Aquino III na hanggat hindi naaabot ang isang perpektong lipunan, kailangang manatili ang Commission on Human Rights. Ito ang tugon ng dating punong ehekutibo sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat nang buwagin ang komisyon kasunod ng pagbatikos nito sa administrasyon. Ayon kay Pinoy, kailangang manatili ang ahensya na mangangalaga sa karapatan ng taong bayan.
Hindi pa natin masasabi na nasagad na si HR yung kanyang dapat sa trabaho. At habang buhay ang tao, yung pangangailangan ng pangalagaan yung karapatan ng pantao, no? Pwede ba nating buhugin ng isang ahensya, isang nangangalaga nito? Bukod sa CHR, hindi rin sang-ayon ang dating Pangulo na alisin ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na nais na ring buwagin ng kasalukuyang administrasyon. Aniya, hindi pa naman tiyak na natapos na nga ng naturang ahensya ang mandato nito na ma-recover ang umanay nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sa PCGG, natapos na ba yung trabaho nila? No? At alam mo, sa panahon ko, meron pa rin mga nare-recover. Meron pa rin mga hinahabol na hindi pa talaga, hindi pa tayo natapos. Dahil sa totoo lang, hindi tayo sigurado kung may isang tao na buhay na alam lahat itong nire-recover na ito. Samantala, pinagdududahan naman ni Pinoy kung talagang epektibo nga ang anti-drug war ng kasalukuyang administrasyon. Anya, bago natapos ang kanyang termino, nasa 1.8 million drug users ang iniulat sa kanya ng Dangerous Drugs Board sa buong Pilipinas. Subalit ganito pa rin karami ang bilang ng drug users sa bansa, batay sa iniulat ng dating DDB chairman na tinanggal sa pwesto ni Pangulong Duterte. Yung huling binigay, 1.8. Yung huling nilabas, 1.8. Parang wala yata nangyari. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa ito ang balita. Telecommunications companies hinikayat na National Privacy Commission na pag-igtingin ang kanilang data privacy and protection systems. Grupo ng mga manggagawa at mga negosyante hindi kumbinsido sa kabuuan ng tax reform package ng pamahalaan. Sinimulan ng talakayin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang mahigit 3 trilyong pisong pondo ng bansa para sa taong 2018. Samantala, idinepensa naman ng Department of Budget and Management ang mahigit sa 8 bilyong pisong pondo para sa free college education na umano'y inalis sa proposed 2018 budget. Ito ang balita ni Joan Nano. Humarap na kanina sa House Committee on Appropriations ang mga miyembro ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC upang talakayin ang 3.767 trillion pesos proposed 2018 national budget. Kabilang sa mga nagpresenta ang National Economic Development Authority, Department of Budget and Management at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa naturang budget proposal, ang Department of Education ang pinaglaanan ng malaking pondo, kasunod ang Department of Public Works and Highways, Department of the Interior and Local Government, Health Department at ang Defense Department. Sa pagdinig, isa sa agad na kwestiyon ng Kabataan Party List ang umano'y mahigit sa 8 bilyong pisong pondo na inalis sa 2018 proposed budget. Ang naturang halaga ay sinasabing nakalaan sana para sa free college education ng mga mahihirap na kabataan. Paliwanag ng DBM, hindi kasama ang naturang proyekto sa orihinal na pinondohan ng pamahalaan. It was not in the 2017 budget of the President. So it's a one-year appropriation. Now, in the absence of any law, we cannot appropriate money for free tuition. Dagdag pa ng DBM, sapat na umano ang pondong inilaan ng gobyerno para sa mga state universities and colleges upang suportahan ang pag-aaral ng mga mahihirap na kabataan. There's a huge budget for the 114 state universities in the Philippines. And I do not rule out the possibility that the President might instruct all the boards to provide scholarship for 20%, the poorest 20% of their students. Tiwala naman si Congressman Carlo Nograles, ang chairman ng Committee on Appropriations, na may kukonsidera pa rin na maisama ang naturang pondo para sa kapakanan ng mga mahihirap na mga estudyante na nais makapagtapos ng pag-aaral. So mahaba pa yung panahon at maraming pagkakataon na maipasok ito. Kung ito ay pagdedesisyonan ng House of Representatives at ng Senado. May mga pagkakataon na baka maibalik. Joan Nano, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inilabas na ng Northern Mindanao Police ang pagkakakilanlan ng 15 nasawi sa madugong raid sa bahay ni Mayor Reynaldo Parohinog Sr. noong linggo.
Samantala, umaasa naman ang bagong itinalagang officer in charge ng Osamis City na hindi na masusundan ang nangyari sa mga Parohinog at maibalik na sa tahimik ang kanilang lugar. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Humarap sa unang pagkakataon ang bagong itinalagang officer in charge ng Osamis City. Hiling ni Councilor Irene Luansing na maibalik na sa normal ang kalagayan ng Osamis at hindi na maulit pa ang sinapit ng mga Parohinog at mga kasamahan nito. What happened really shocking talaga. Shocking talaga sa akin. So it has continued being peaceful, those allegations that there are drugs. It might be true or it might not be. But then the president said so. So I hope everything will turn out. Inamin ni Luansing na hindi pa nila nakakausap ang PNP hinggil sa insidente. Nakipagpulong na rin siya sa kanyang mga department heads upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Nakahanda rin umano ang LGU na umayuda sa mga naulilang kaanak ng mga Barangay Police Auxiliary Team o BPAT na nasawi. Samantala, inilabas na rin ng Northern Mindanao Police ang pagkakakilanlan ng 15 nasawi sa nangyaring madugong raid sa bahay ng mga Parohinog noong linggo. Kabilang sa mga nasawi ay sina Mayor Rinaldo Parohinog Sr., ang kanyang asawa na si Susan at ang mga kapatid nito na si Misamis Occidental Board Member Octavio Parohinog Jr., Edwin Rosiana Corlito Ayaay, isang nagngangalang Lando, Eldred Riqueron, Nestor Cabalan, Miguel de la Victoria, Daniel Vasquez, Jenny Manon, Ryan Riguera at isang pinangalanang Iting. Ayon sa Misamis Occidental Police, patuloy pa rin ang kanilang pagtukoy sa background ng mga nasawi. Samantala, pasado alas 11 kagabi, pinalaya ng Osamis PNP ang nakaditining anak ni Councilor Ricardo Parohinog na kasalukuyang nagtatago ngayon. Dinala muna sa pribadong ospital si Christopher Parohinog para sa medikal bago ni-release ng mga otoridad. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Osamis City. Plano ng kampo ng pamilya Parohinog na sampahan ng kaso ang PNP Criminal Investigation and Detection Group dahil sa pagkakaantala ng inquest proceedings sa magkapatid na sina Nova Princess at Reynaldo Parohinog Jr. Mula sa Camp Crame, ito ang balita ni Mon Locson, live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela. Kahapon pa sana na inquest itong si Osamis City Vice Mayor Nova Princess Parohinog at kapatid dito na si Reynaldo Parohinog Jr. Subalit ayon sa CIDG, nagkaroon daw sila ng problema sa transportasyon. Ayon sa batas, lahat ng naaaresto na walang warrant ay dapat sumailalim sa inquest proceedings sa loob ng 36 hours. Subalit kagabi alas 6 ng gabi ay naglapse na itong validity of arrest, kaya sana daw ay napalaya na ang magkapatid mula sa kanilang pagkakakulong. Sasampahan ng kaso ng kampo ng pamilya Parohinog ang PNP-CIDG dahil sa paglabag nito sa Article 125 ng Revised Penal Code. 36 hours ang validity of arrest, subalit higit pa sa period na ito na natili ang mga Parohinog sa custodial center sa Camp Crame. Pasado alas 2 ng hapon nang magsimula ang inquest proceedings na pinangunahan ng mga taga-DOJ. Illegal possession of firearms, illegal possession of illegal drugs at illegal possession of explosives ang reklamo na inihain laban sa magkapatid na Parohinog. Hindi pa madesisyonan ngayon kung saan ikukulong ang magkapatid dahil wala pang korte na nakakasakop sa kanila. Submitted pa lamang for resolution ang reklamo at nasa desisyon ng DOJ kung sasabihin nilang may probable cause na makasuhan ang mga Parohinog. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, lead counsel ng mga Parohinog, ayaw nila na sa Osamis makulong ang dalawa dahil sa banta sa kanilang buhay. Angela, sa panayam namin kanina kay Atty. Topacio, sinabi nito na nasa mabuti naman daw na kalagayan ang magkapatid sa loob ng PNP Custodial Center. Nag-aalala nga daw itong si Nova Princess dahil na sa mga naiwan niyang anak
dyan sa Ozamiz City, lalo na't patay na nga itong kanyang ama at ina. Kapag nakapaglabas na ng resolusyon ang DOJ doon sa complaint laban sa magkapatid, ay maghahain naman sila ng motion sa korte upang payagan na makadalaw o maka-attend sa burol ng Parohinog Senior at nung ina itong magkapatid na nandito ngayon sa Metro Manila. At maidagdag ko nga, Angela, sa kapapasok lamang din na balita ay 16 na itong confirmed na patay dyan sa raid na ginawa sa Ozamiz City sa bahay ng mga Parohinog. Dahil ayon kay Atty. Topacio ay pumanaw na rin itong nagngangalang Daryl Parohinog. Isa daw itong babae na nakatira din dyan sa residensya ng mga Parohinog at malayong kamag-anak ng mga Parohinog na nagstay dyan sa kanilang bahay sa Ozamiz City. So yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa Camp Crame. Pinulong ng National Privacy Commission ang telecommunications companies para palakasin pa ang data protection at privacy ng kanilang mga kliyente. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Iba't ibang telecommunication network companies at internet providers sa bansa ang dumalo sa assembly na pinangunahan ng National Privacy Commission sa Quezon City kanina. Layunin ng DPO3 o Data Protection Officers Assembly for Telecommunication Sector na himukin ng telcos na pag-igtingin ang pinapatupad na seguridad sa datos ng kanilang mga kliyente, alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima, ito ay upang maiwasang magamit ang mga impormasyon sa cybercrime at cyber identity theft. Kung malaman ng isang kriminal ang mga identity mo, which are very personal to you and for that matter very sensitive, baka yung data yon gamitin ng kriminal to commit fraud against you or even to steal your identity when they make transactions. Maliban sa telcos, nauna na rin pinulong ng NPC noong Abril at Mayo ang mga bangko at iba pang financial institutions upang mapalakas at ma-develop nila ang seguridad sa mga impormasyong hawak nila. Ayon naman kay National Privacy Commission Chairperson Raymond Liboro, importante ang pakikipagtulungan ng telcos para protektahan ang karapatan ng publiko. Mahalaga na sila po ay committed na panatiliin ang proteksyon ng datos ng mga mamamayan, at naging committed na itaguyod or uphold the privacy of Filipino citizens. Ayon din sa kanya, sunod na rin nilang pupulungin ang mga kinatawan ng BPOs o Business Process Outsourcing na aniya isang importante sektor na kailangan din paalalahanan pagdating sa data privacy at protection. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinuturing ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process na scam ang umunay recruitment ng Moro National Liberation Front sa kanilang kampo sa Lanao del Sur. Ito ang balita ni Dante Amento. Nilinaw ng Moro National Liberation Front o MNLF na hindi sila nang re-recruit ng mga bagong miyembro sa Basilan at Sulu upang isanib sa Armed Forces of the Philippines. Sa pahayag ni MNLF Central Committee Chair Yusuf Jikiri, taong 2003 pa natapos ang recruitment ng kanilang grupo sa ilalim ng MNLF Integration Program. Sinang-ayunan naman ito ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP. Ayon kay Zamboanga City Mayor Beng Climaco, naglabas na ng babala ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process na itinuring na isang scam ang naturang recruitment. Bukod dito, hindi rin umano totoo na may binuong framework ang pamahalaan hinggil sa integration ng sinuman sa AFP. Those that will violate this and will still follow the integration program of the MNLF will be dealt with accordingly by the police and the military. Nitong nakaraang July 25, 33 individual ang nahuli sa Ipil, Zamboanga Sibugay, habang 27 naman sa Zamboanga City. Nagpakilala ang mga ito na recruit ng MNLF at papunta sana ng Camp Jabal Nor ng MNLF sa Lanao del Sur para sa training bago maging regular force ng AFP. Ngunit itinanggi naman ng MNLF na kabilang ang mga ito sa kanilang grupo. Payo ng mga otoridad, huwag sumama sa mga grupo o individual na mag-aalok sa kanila kapalit ang salapi.
We still maintain the strict implementation of no ID, no entry in Zamboanga City premises. We also have the profiling of suspicious persons in order to protect the city. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sinampahan ang reklamong 2 counts of graft ng Office of the Ombudsman sa Senator Gringo Honasan sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa mga irregularidad sa paggamit ng kanyang 30 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2012. Ginamit ang PDAF para pondohan ang mga maliit na negosyo ng Muslim Filipino sa National Capital Region at Zambales sa pamamagitan ng Implementing Agency ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Ayon sa Ombudsman, questionable ang paggamit sa pondo dahil inendorso ng Senador ang Focus Development Goals Foundation Incorporated bilang partner NGO sa proyekto ng hindi sumusunod sa procurement requirements. Si Honasan ang ika-4 na senador na kinasuhan ng Ombudsman dahil sa PDAF scam. Wala pang tugon sa ngayon ang mambabatas hinggil sa inihaing reklamo laban sa kanya. Dalawang 2,808 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga linya sa isang araw, 3 yugto na kapupulutan ng aral, tumatak sa mga nanood ng pelikula sa Quezon City. Mga batang may angking talento sa paggawa ng maikling video production, kabilang sa itatampok sa Cinebata 2017. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City at ilang lugar sa Mindanao. Ito ang balita ni Bernard Daddy. Walang malay at nakahandusay sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang magkaibigang J.R. Toling at Michael Tejada. Bumangga sa delivery truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa may Rojas Boulevard Corner Katigbak Drive kaninang madaling araw. Yung nakared na po yung stoplight, nagulat na lang kami sila, dire-diretso sila sir. Mabilis po yung takbo nila eh. Hindi po ata nakapag-brake yung kasama naming isa, kaya sumalpok po sila sa sasakyan. Agad tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Toling at isinugod sa Philippine General Hospital. Habang ibang rescue team naman ang nag-asikaso sa driver na si Tejada na idineklarang dead on arrival sa ospital. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang 40 anyos na si Virginia Asari na nagkasugat sa paa matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Mamay Road, Davao City kaninang madaling araw. Papunta umano ang biktima sa trabaho ang angkas ng motorsiklo nang mangyari ang insidente. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, hindi napansin ng driver ng motorsiklo ang pulang Honda Fit na papasok ng gasolinahan kaya bumangga ito. Patapos napatan ng pangunang lunas ay inihatid na ng grupo ang biktima sa Southern Philippines Medical Center. Namamaga naman ang kanang bahagi ng mukha ni Joy Corpus ng datna ng UNTV News and Rescue Team habang nagpapablatter sa Police Station 3 sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Corpus, habang naglalakad siya sa Barangay Agora ay bigla na lamang may sumampal ng malakas sa kanyang mukha na hindi naman niya nakilala. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si Corpus na tumanggi nang magpadala sa ospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi kumbensido ang grupo ng mga manggagawa maging ang mga negosyante sa kabuuan ng tax reform na isinusulong ng Duterte administration. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pabor ang Associated Labor Union TUCP sa pagdami ng mga manggagawang masasakop ng tax exemption kapag ipinatupad na ang tax reform.
Pero tutol naman ang mga ito sa excise tax o buwis na ipapataw sa fuel at sweetened beverages na bahagi rin ng panukalang batas dahil lahat anya ng mga manggagawa ay tatamaan ito. Bukod doon sa pataw na dagdag sa gasolina, ay maapektuhan din yung ordinaryong manggagawa na naman na nagkakape. Ay naman sa grupo ng mga negosyante, anti-poor ang tax reform dahil sa huli ay magiging pabigat ito sa mga consumer. As a businessman, syempre itataas ko na naman ang itataas ko yung benta ko. Kung how much yung increase ng gobyerno dito, itataas ko naman yung yung produkto ko. Ang security guard na si Mang Arnel, ngayon pa lamang ay todo tipid na sa minimum wage. Sa sarili namin wala na eh. Doon na lang sa anak na lang at doon sa baon na lang lagi-lagi tapos sa pang-araw-araw namin na pagkain. Una nang sinabi ni Budget Secretary Benjamin Jokno na mga mahihirap din ang makikinabang sa makokolektang buwis sa bagong tax reform. Isa sa paglalaanan ng malaking pondo ng Duterte administration ay ang Build program nito, kasama na ang pagpapatayo ng mga infrastruktura sa transportasyon. So sino ba nagbe-benefit sa education budget? Sino nagbe-benefit sa health budget? Sino nagbe-benefit sa CCP? Hindi ba yung mga mahihirap? Ayon sa NEDA, kailangan ang 120,000 pesos gross income sa isang buwan para magkaroon ng simple at komportableng pamumuhay ang isang pamilya. Kasama na dito ang pagkakaroon ng magandang bahay, sasakyan at nakapag-aaral ang mga anak. Malayong-malayo ito sa kasalukuyang kita ni Mang Arnel na halos 12,000 piso lamang sa loob ng isang buwan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Halos 300 individual na nais nang tumigil sa paninigarilyo tumawag sa DOJ Quit Line upang sumailalim sa counseling. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nakatatanggap ng 20 hanggang 30 tawag ang DOH Quitline araw-araw mula sa mga nais nang tumigil sa paninigarilyo. Mula nang inilunsad ito noong June 19, nasa 284 smokers na ang humihingi ng konsultasyon sa mga health expert upang labanan ang kanilang adiksyon sa sigarilyo. Nabigyan na rin ng DOH ang mga ito ng counseling upang tuluyan na silang tumigil sa paninigarilyo. Samantala, binibigyan naman ng payo at alternatibong paraan ang mga nagtutungo sa cessation clinics kung paano maiiwasan ang bisyo. Kabilang dito ang pagsasailalim sa replacement therapy upang maalis ang adiksyon sa nicotine. Sa ngayon, inoobserbahan pa ng DOH kung ano ang success rate ng Quitline. In fact, I think it will take about 6 months to 1 year before we can document. Bukas ang Quitline 24 oras. Samantala, wala pang hawak na datos ang Health Department kung ilan na ang nahuling lumabag sa nationwide smoking ban simula nang ipatupad ito noong July 23. I don't have that data, but that is the system that we have adopted. As soon as we have reports of certain LGUs not implementing the EO, then we call the attention of the ILG. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Paiigtingin pa ng Department of Education ang kanilang anti-smoking campaign upang makamit ang layunin na magkaroon ng 100% smoke-free na mga paaralan sa buong bansa. Ito ang balita ni Bernard Danis. Nais makatiyak ng Department of Education na 100% smoke-free ang loob at labas ng bawat paaralan sa bansa. Ito ang pangunahing layunin ng paglulunsad ng Eskwela Ban sa Sigarilyo Project. Ang naturang proyekto ay inaasahang magpapaigting pa sa DepEd Order No. 48 na inilabas noong 2016. Sa ilalim ng Department Order, kailangang maipaunawa sa mga mag-aaral, maging sa mga guro at non-teaching personnel and staff ang masamang epekto na sa kalusugan ng paninigarilyo. Eskwela Ban sa Paninigarilyo pertains to bans on smoking in schools to protect the health of our learners from harmful effects of tobacco smoke. Bukod sa paninigarilyo, kasama rin sa pinagbabawal sa mga paaralan ang advertising materials ng tobacco companies, gaya ng posters, t-shirts at iba pa. Hindi rin pinahintulutan ang pakikipag-ugnayan ng mga paaralan sa tobacco industry. Ito'y dahil baka maimpluwensyahan nito ang implementasyon ng kampanya. This would mean na bawal po tumanggap ng mga donasyon
or assistance ang ating mga eskwelahan galing po sa mga tobacco companies. Bawal din ang pagbebenta ng sigarilyo 100 metro mula sa paligid ng eskwelahan. Ang Child Protection Committee ng bawat barangay ay may obligasyong magsumbong ng mga ganitong paglabag sa local government units sa pangunguna na rin ng prinsipal sa eskwelahan upang agad na maaksyonan. Nagbabala naman ng DepEd na mga tindang hindi susunod sa patakarang ito ay maaring tanggalan ng business permit at ipasara. Isa rin sa layunin ng kagawaran sa paglulunsad ng proyektong ito ang palakasin pa ang kampanya ng administrasyon tungo sa smoke-free environment sa buong bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Hinadusok karon sa Davao City ang rekomendasyon nga online payment system alang sa business tax o permits sa dakbayan. Kini ang balita ni Diane Ventura. Mipasar na sa second reading sa Davao City Council ang ordinansa nga nagahatag og katungod sa City Treasurer's Office nga modawat og online payments gikan sa business taxes ug business permits sa syudad. Tumong sa maong ordinansa nga mapasayon ang pagbayad sa mga investors sa ilang business obligations. It's an online payment ordinance of Davao City, electronic online payment of Davao City. It's an answer sa long problems sa queuing dara sa City Treasurer's Office. With this ordinance, the City Treasurer's Office will acknowledge and accept payment through online. Maayo man na kay mas dili na maglinya ang mga tao. Unta, mag-work na siya na nakanailahang gi-propose sa kuan para kanang dali lang ang way sa pagbayad. Ginalauman nga maipasa sa Kongreso ang maong ordinansa karong bulana aron mapatuman dayon kini. Sa laing bahin, gideklara na sa Malacañang nga special non-working holiday ang umaabot na August 18 sa Davao City. Aron kini mahatagan og higayon ang pagselebrar sa Kadayawan Festival sa lungsod. Gipirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang Proclamation No. 273 nga nagaingon nga mao kini ang Indigenous Peoples Day. Magsugod ang Kadayawan Festival karong umaabot na ika-14 sa Agosto nga mulungtad hantod ika-20 sa maong bulana. Ang Kadayawan kay usa ka selebrasyon sa pagpasalamat sa abunda nga ani ug panaghiusa sa 11 ka mga tribo sa lungsod. Diane Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Gisugda na karong adlaw sa mga pampublikong tunghaan sa Bacolod City ang school-based immunization program sa Department of Health. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. 100% sa mga estudyante sa mga public school sa Bacolod City ang targets and DOH nga mabakunahan subong nga bulan. 2 ka bakuna ang ihatag sa mga grade 1 kag 7 students, ang measles kag rubella virus vaccine kag tetanus and diphtheria vaccine. Kinahanglan lang nga may patugot sa mga ginikanan ang mga estudyante anti sila bakunahan. Ang ini nga mga vaccine gusto naton ini sila mahatag sa school-based children kay tungod gusto naton mapalapad ang aton nga immunization coverage. Suno sa DOH, bangod mataas ang numero sa mga estudyante nga nagpabakuna sang nagligad nga tuig, wala sila sang may na-record nga kasos sang measles kag rubella sa Bacolod City. Apang agud masiguro nga magapadayon ini, kinahanglan nila nga mabakunahan ang tanan nga mga estudyante. Hindi sila mag-worry kay ini nga mga bakuna naton nakaagigid sa mga quality nga mga procedures para mahatag naton sa publiko nga safe ini siya. Suno sa DOH, ang measles kag rubella ang halin sa mga virus nga mabudlay bulngon kag malikawan lamang ini pamaagi sang bakuna. Gani ginainganyo sang ahensya ang tanan nga ginikanan nga pabakunahan kontra diri ang ila mga bata. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. O kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Halos 300 soloista ang bumida sa isinagawang Wishcovery on-ground audition sa Maynila. Para sa detalye, narito ang aking report. Balik Luzon ang Wishcovery team pagkatapos mag-ikot sa Visayas. Si sentro ngayon ang spotlight sa mga pambato ng National Capital Region na gaganapin sa pusod ng Maynila.
Mabilis na napuno ng auditionees ang Discovery On-Ground audition sa SM Manila kahapon. Napakaraming aspiring singers dito sa Maynila ang umaasa magkakaroon ng katuparan ang kanilang pangarap na makilala sa larangan ng pag-awit. At sa katunayan, sa nakikita nyo, umaabot na halos sa exit ng mall ang pila ng Discovery auditions. Hindi rin maiwasang mapahinto ng mga naglilibot sa mall upang panoorin ang mga aspiring singer. Isa sa mga agaw pansin sa audition, ang call center agent na si Zerman Camero na todo effort pa sa pagsusuot ng costume hango sa isang sikat na Disney film. Ako to, hindi na maitatago. Gusto ko talaga total performance yung maibigay ko, kaya yung song piece na pinili ko, nababagay talaga sa outfit na suot ko ngayon. Isang mensahe ang nais niyang ipahatid sa pag-awit ng Filipino version ng Let It Go. Para po mapakita sa madla na maganda pakinggan ang awitin ng mga Disney kahit na isalin to sa pambansang wika natin. Sumabak din sa audition ang 18-year-old student na si Gracelyn Monteras. Marami nang entablado ang kanyang natutungan sa pagkanta at nais rin niyang makaawit sa state-of-the-art Wish Bus. Sabi ko, parang kakaiba po kasi sa bus. Tapos ayun, sabi ko, sana po one time try ko din kumanta sa ganun. Ang susunod at pinakahuling on-ground audition ay isasagawa sa SM Baguio sa August 3. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Manila. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng movie screening ng award-winning advocacy film Isang Araw, Ikatlong Yugto sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kagabi dinumog na mga kababayan natin sa Quezon City ang pinakaabangang pelikula na tiyak na kapupulutan ng aral. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Lahat tayo nagkakamali. Pero kung gusto natin makatawad, dapat matutulin tayo sa magpatawad. Isa lamang ito sa linya na tumatak sa puso ng bawat nanood ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon sa Amoranto Sports Complex, Quezon City kagabi. Dapat magpatawad ka na kahit na may kasalanan sa iyo, kailangan mo magpatawad, tsaka kailangan, hindi mo kailangan magalit kung galit sa iyo yung Unang-una, yung tungkol dun sa pagpapakumbaba, huwag gaganti sa masama. Tulad ng pagkikisama, gumawa ng mabuti po. Para sa mga nanood, kakaiba ang konsepto at nilalaman ng advocacy film. Sa dinami-dami ng movie na napanood ko, parang ito yung pinakamaganda. Kasi bawat may matututunan ka eh. Hindi gaya ng ibang movie na sikat nga, magaganda yung mga artista na bigatin, pero halos wala ka naman matutunang mabuti. Mabenta rin sa mga manunood ang mga nakakatuwang eksena sa pelikula. Hindi rin napigilan ng ilan sa mga ito na mapaiyak sa mga nakakaantig na linyang tumatagos sa puso. Nito lamang Hulyo, tumanggap na ang pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto ni Kuya Daniel Razon ng Advocacy Award sa kauna-unahang PNP Anti-Illegal Drugs Film Festival ng Police Community Relations Group dahil sa natatanging ambag nito sa kampanya ng PNP laban sa iligal na droga. Sa mga susunod na buwan ay muling ipalalabas ang naturang advocacy film sa mga piling lugar sa Metro Manila. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines. Formal nang binuksan kanina sa mga professional, amateur at batang video producer ang Cinebata ngayong taon. Narito ang aking report. Child-friendly Philippines.
Ito ang vision ng Anak TV at Council for the Welfare of Children sa bansa. Alinsunod dito ang paglulunsad sa Sine Bata, isang search para sa pinakamahusay na video na likha para sa mga bata o gawa mismo ng mga bata. Tema ng Sine Bata ngayong taon ang Pride in Self, Family and Traditions. Dito, ipapakilala natin sino sila. Sila ay Pilipino. Ano meron tayong magandang kaugalian? There is something that they can be proud of, telling them about themselves, about family, about our culture, our tradition. Naniniwala si Elvira Yapgo, ang presidente ng Anak TV, na napakahalaga ng role ng media upang bigyang boses ang mga kabataan. Media will create a space, will create an opportunity for the children of Southeast Asia to showcase their talent, their creativity, so that they can be the peacemaker of the next generation. Napili naman ang mga host ng KNC show ng UNTV na umawit ng theme song ng Children's Video Festival ngayong taon. Ang magwawagi sa Sine Bata 2017 ay siyang kakatawan sa bansa sa kauna-unahang Southeast Asia Pre-Jeunesse Children's Video Festival. Ang search na ito ay bukas sa mga professional o terrestrial at cable station, amateur at mga batang video producer. Ang entry forms at iba pang detalye ay matatagpuan sa Anak TV website na www.anaktv.com. Ang mga video entry ay maaaring ipasa sa cinebata2017@gmail.com hanggang September 15. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Angela and Rina. Maraming salamat sa iyo, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.